Los Angeles Lakers papipirmahin si Al Horford kapalit ni Jackson Hayes sa center position. Pero bago yan, isang malaking balita muna sa NBA Free Agency dahil ang dating Lakers forward na si Dorian Finney-Smith ay tuluyan nang nagdesisyon sa kanyang kinabukasan. Kanina lang ay formal na siyang nag-sign sa Houston Rockets matapos niyang i-decline ang kanyang $15.4 million player option sa Los Angeles Lakers. Ang bagong kontrata ni Finney-Smith sa Rockets ay isang 4-year deal na nagkakahalaga ng $53 million. Isa ito sa mga matinding galaw ng Houston Rockets ngayong off-season. Matapos nilang makuha si Kevin Durant, na-extend din nila ang kontrata ni Jabari Smith Jr. at muling nakuha sina Fred VanVleet at Steven Adams. Matapos nilang magtapos bilang second seed sa Western Conference noong nakaraang season, lalong lumalim at tumibay ang rotation ng Rockets. Sa pagdating ni KD at Dorian Finney-Smith, tiyak na magiging mas mapanganib ang Houston sa darating na season. Samantala, maraming Lakers fans ang nadismaya at nanghinayang sa pagkawala ni Finney-Smith. Maliban sa pagiging consistent sa 3-point shooting, isa rin siya sa pinakamaasahang perimeter defender ng Lake Show noong nakaraang season. Dahil dito, muling nabatiko si Lakers GM Rob Pelinka. Maraming fans ang nagpahayag ng pagkadismaya sa social media at tinawag pa siyang worst GM in Lakers history. Sa kabila ng lahat, malaking tanong ngayon ay kung may plano ba ang Lakers na palitan ang nawalang depensa at shooting ni DFS o mas lalo pa silang malulugmok sa kompetisyon. Samantala, matapos makuha ng Los Angeles Lakers si Jake LaRavia sa isang napakamurang kontrata, kailangan na nilang i-follow up ito sa pamamagitan ng pagpirma sa isang veteranong big man. Walang iba kundi si Al Horford. Sa ngayon, desperado ang Lakers sa center position. Wala silang sapat na presensya sa loob para sumabay sa ibang malalakas na koponan sa Western Conference. Hindi rin sapat ang free agent market pagdating sa mga lob target o rim protectors na swak kay Luka Doncic. Pero nariyan si Horford, isang depensibong big man na kayang mag-stretch ng floor, pumukol mula sa labas at gumawa ng play kung kinakailangan. Hinahabol si Horford ng 6 na championship contenders kabilang ang Golden State Warriors. Hindi ito nakapagtataka dahil consistent siyang nakakarating sa malalim na bahagi ng playoffs kasama na ang pagwawagi ng Boston Celtics ng kampyonato noong 2024. Si Horford ang uri ng player na kayang bantayan ang pinakamagagaling na sentro sa NBA. Marunong siyang dumepensa, tumira mula sa tres at mag-switch sa mga guard kung kailangan. Sa edad na 39, hindi na niya kailangang maglaro ng heavy minutes, pero sa playoffs, isa siya sa mga asset na pwedeng ilabas ng Lakers sa clutch moments. Wala na sina Brook Lopez at Clint Capela sa merkado. Hindi na rin babalik si Dorian Finney-Smith. Kaya't kung gusto talaga ng Lakers na maging contender sa paparating na season, kailangang magmadali si Rob Pelinka. May natitira pa silang $14.1 million mid-level exception at biannual exception. Panahon na para gamitin ito ng tama, habang si Luka ay nasa prime pa ng kanyang career at ilang taon na lang ang ilalaro ni LeBron. Ang pagpirma kay Al Horford ay hindi lang simpleng hakbang. Isa itong matalinong investment na pwedeng magdala ng kampyonato sa Los Angeles.